Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratiles po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Ito po, pag may lumusot po, pag may nanalo po sa mga Duterte, kung may tatakbo po sa Dutertres, ine-expect natin si Baste tatakbo, no? Sana. Si Pulong. Si PRRD, pag tumakbo yan, sure win na yan. Okay. Kay Marcoleta, nauna na po nagpahayag dito po sa tatlong nauna na PDP candidates natin, si Bongo, si Senator Bato at saka si Epe. At sa mga iba pa po, hindi ko po sinabing yan lang ang kandidato. Siyempre, bukas pa ang filing, di ba? O mamaya pa. Kaya po, aabangan natin yan. Kasi may mga kaalyado na tayo dyan eh. Di ba? Na halimbawa kung tumakbo si Badoy, kung tumakbo si Trixie, kung tumakbo si Vic, tinanggal ko yung mga attorney nila. Vic Rodriguez, attorney Trixie, si Dr. Badoy, di ba? Masasama sa lineup natin yan, siguradong sigurado. Kaya po, makalusot po yung mga karamihan bagito sa pagiging senador maliban sa re-electionist natin dalawa. Ang laking sampal po yan dito sa mga Marcos, Romualdez, Araneta na paghahari nila. No? Ibig sabihin lang yan, sinusuka sila ng tao. Yan lang po ang pag-uusapan natin. Diyan lang tayo tututok. Tapos may mga iba lang tayong pupunahin sa mga gustong tandaan po ninyo, si Rapi Tulfo po, no? Pasensya na kung kayo mga fans po ni Tulfo. Pero wag na po kayo sa mga Duterte. Kung tagahanga po kayo ng mga Tulfo, niloloko nyo lang sarili nyo. Duterte kayo. Si Erwin Tulfo po pala, Erwin, pasensya na mali. Erwin Tulfo po ang nangunguna ngayon sa pagpapalaganap ng impeachment kay BP Sara. Hindi naman siya yung hindi naman siya yung kaya lang siya yung pinakasikat eh. Yung mga young guns naman yan. Baliwala naman sa tao yan, hindi naman kinikilala yan. Pero pag nagsalita na si Erwin Tulfo, kaya nga pinagsalita na, di ba? Nangangamuhan yan. Yan po problema. Yan ba iboboto nyo? Mga amo? Bukod sa mga Pilipino. Mahirap pong ano yan. Okay. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, walang pakialam sa maliliit na issue ng mga nagbaliktaran. At may mga babaliktad pa. Alam niyo po, sa lahat po, no, ito lang po sana ang pakiusap ko sa lahat. Lalo na ngayon, darating ang eleksyon. May tendensiya po kasi yung mga vlogger na ang gusto nila maging balita yung mga sarili nila eh. Papaalala ko lang po sa mga vlogger, no, malaki man kayo o maliit. Ngayon lang po ako magsasalita ng ganito para sa lahat ng vlogger. Lahat na kayo. Mapa-vlogger kayo ng kalaban natin, mapa-vlogger kayo ni Duterte, mapa-vlogger kayo na alanganin, no? Hindi po kayo ang balita. Tayo po bilang vlogger, ang trabaho po natin, hindi ibalita yung sarili natin. Pwera na lang kung personal vlog na yung balita natin, di ba? Pag personal vlog na yung balita natin, yan, pwede yun. Hindi po kayo ang bida rito. Yung mga nangyayari po sa politika. Inuuna ko na rin po para wala na magtatanong. Kasi tsak may magtatanong na naman. Ano masasabi mo sa vlogger na ganito? Sinabi niya na si ganong vlogger, ganon si vlogger na ganon, si ganon. Wala po akong pakialam. Okay? Wala akong pakialam sa mga sa mga vlogger. Ang balita po natin, alternative tayo ng press, no?
para tayo yung magbabalita ng mga balita na ayaw ibalita ng mainstream media dahil sila ay alam niyo na, envelopmental, journalism yung kanilang ginagawa. Yun yung ano natin, yun yung ating, pamantayan 'no, hindi tayo ang mga balita. Oh, yun sana lahat 'no, across the board ng mga vlogger, magbalita tayo, magsuri tayo ng balita, pero 'wag pong pumunta sa utak natin na tayo na yung mga binabalita natin, yung kaaway na natin at please, yun lang po. Maiiwasan lahat yan, eh. Kaya nagkakaroon ng mga gulo-gulo kasi ini-involve niyo yung sarili niyo sa gusto niyong ibalita, eh. Sa lahat po yan. O kung magagalit kayo sa'kin, wala rin naman akong pakialam. Kailan ba ako nagkaroon ng pake? Magalit ngayon lang po ako magsasalita at hindi na po 'to mauulit. 'Wag nating ilagay yung sarili natin na tayo na yung balita. Marami na ako napupunang ganyang mga vlogger, eh. Sarili na nila binabalita nila, eh. Okey, balik na tayo rito sa tunay. Unahin muna natin 'tong mga pasakalye na 'to. Eto po, meron pong post dito, kasi pino-post nila ng pino-post 'to eto yata na talaga ang, pinakamagaling nilang vlogger si Jarret 'no. Kaya lang si Jarret, pino-post lang din naman yung vlog yung interview ni Erwin Tulfo. Kaya ang punto nila meron talaga na raw niluluto na impeachment laban kay VP Sara. Matagal na nating sinabi na rin yan ni VP Sara. Dini-deny nila nung una. Wala kaming pinag-uusapang impeachment. O sino ngayon ang lumalabas na sinungaling? Mga congressman na sinabi ni VP Sara, i-impeach niyo ko? O si VP Sara? Yung mga congressman tumatanggi noon, di ba? Ngayon, very open na sila lahat. Pinangunahan na ni Erwin. Kaya dapat yan ang kauna-unahan nating ibasura, eh. Kung paano natin binasura anong pangalan nito? Si Dugu-Dugugang, si Gordon. Okay. I-de-deny nyo pa. Ngayon, bukang bibig nyo na impeachment, di ba? Dati, tahimik lang si Erwin, eh. Kasi alam niya, eh. Pag bumira siya sa mga Duterte, alam niya, eh. Ngayon, bumibira ka na, impeachment na rin bukang bibig mo, uunahin ka namin na hindi maboto. Okay, punta po tayo rito. Ang tanong ko pa rin, pinagmamalaki nyo na meron kayong pinag-uusapan na impeachment? Ang tanong pa rin namin, ang importante po sa impeachment, kaso. Parang pinamumukha ninyo sa mamamayan kahit walang nilabag si VP Sara, kaya namin siyang makasuhan. Parang pinamumukha nyo na gawa-gawa yan. Kasi po, sa totoo lang, yung mga naunang impeachment, dalawang presidente po yung sinasalangan na impeachment, sinalangan. Isa yung natuloy, tsaka meron pang isang Supreme Court, di ba? Nauuna po yung reklamo, pinalulutang nila yung reklamo. Ano reklamo nila kay Erap? Kweteng. Ano reklamo nila kay Gloria? Dami. CTE, yung Hello Garci, no? Pinalutang mo nila yung posibleng ikaso, tsaka nila kinasuhan. Binasura lang nga yung kay Gloria. Pero may basis, eh. Dito, pinalulutang muna yung kakasuhan namin na impeachment yan. Ano kaso nyo? O wala pa, naghahanap pa kami. Anong uri kayo ng mga naglilingkod sa pamahalaan? Wala pa kayong kaso sa pangalawa sa pinakamataas? Pinalulutang nyo na, na-impeach nyo? Ang problema, thank you very much kay Amik, 999 pounds. Tama, may kilala kong vloggers, bidang-bida na sarili nila ng last hura na nidigger ng flood control. Nagsitaguan naman pala sa kwarto na ka-live.
nang wala pang hinahamon pang general. Tapang ni Amik. Hindi ko alam 'yan. Si Amik 'yan. Ah, kakaiba sa lahat 'no? Kakasuhan ka namin. Ano kaso? Yung mga pinalulutang nila ng 1 taon ng mahigit, yung 125 million, binasura na ng COA. Pahiya nga ron si Akop, eh, o nagalit. Na-realize ni Akop na wala talaga. Ito ba ay naayon sa batas? Ay naayon diyan sa circular? Opo. Nakasunod ba sila? Opo. Yung paggastos ba nila ay naaayon? Opo. Sa galit ni ni Akop, eh bakit niyo binigyan ng disallowance? Eh kulang pa po sila ng papeles. Papeles lang. Tama yung paggasta, hindi paglabag yung pinagkagastahan, walang nabulsang pera, papeles na lang ang hinihintay. Ano ikakaso nyo ron? Yun po ang pinakamabigat mula sa COA, disallowance. Disallowance yun, ha? Yang mga binabanggit nila ngayon, hindi pa po disallowance yan. Ano pa lang po yan, yung observation pa lang. Observation pa lang. Wala pa pong isang hakbang mula sa COA. Uunahan nyo pa yung COA para lang makasuhan si BP Sara. Oh. Pa-interview lang ng pa-interview. Uto-uto naman yung mga media. Ay, hindi naman pala uto-uto. Baka parte sila. Katulad nito si Chua. Ano sabi ni Chua? Congressman Chua. Marami na nagbo-volunteer ng information. Marami nang lumalapit at gusto talaga makatulong dito sa mga investigasyon na ginagawa natin. Marami daw, ha. Kaya minsan naso-surprise tayo, may mga bombshell na statement ng mga testimonies galing sa mga surprise witness. Kung minsan, divine providence yan. Ang dami na raw nilang witness. Ang dami na raw nilang revelasyon. Ano po ang kakaso nyo? Bombshell ba yun? Yung merong daladalang sobre? Binamshell din kayo ni BP Sara, no? Ha? Wala pong 1 milyon, ha? Yung binibintang. Ano nga po pala yung binibintang? Nanuhol ba? That's harsh word, sabi nung testigo nila. Hindi nanuhol. So ano ikakaso mo, Representative Chua? Kakasuhan namin si BP Sara dahil hindi siya nanuhol ng 450,000. Yun po ba yung bombshell nyo? Eh yung bombshell nyo tirador ng 16 million. Yung bombshell nyo hindi inuutusan ni BP Sara. Nagsolicit ng 16 million. May papeles ba si BP Sara? Meron. Kayo, ano yung papeles sa bombshell? Wala. Salita lang. Salita na nagsolicit ng 16 million. Tanong ko, anong kaso yun? Kakasuhan namin si BP Sara ng impeachment dahil siya ay hindi nanuhol ng halagang 450,000. Yun ba? Hindi nanuhol? May kaso palang hindi nanuhol. Yun yung sinabi ng witness nyo eh. Hindi siya nanuhol. Anong ikaso nyo? Jared, sabi ka na sabi na malapit na kung ano kaso. Kaso muna bago impeachment. Pwede ba naman na impeach namin ang Vice President ng Pilipinas? Ano sabi ni ng napakatalinong si Erwin Tulfo? Bakit daw i-impeach? Kasi hindi nanumpa. Hindi nanumpa, i-impeach mo? I-impeach na, tatanggalin natin ang binoto ng 32 million dahil ayaw manumpa sa amin. Hindi. Anong kaso yun? Ayaw manumpa. Ay yung isa pang kaso. Marami raw kayo kakaso eh. Nagbigay ng hindi suhol. Yan po ang ating House of Representatives. Punta tayo rito sa 12. Alam nyo, sa totoo lang yung 12 na to, in any
in any other, president, mananalo 'to ng landslide. Tignan niyo yung slate ng ano, Benhur Abalos. Ito po pinakapopular na KOJC, lahat ng mga ano ron naroon siya. Pagkakahuli kay Alice Go, naroon siya, siya pa sumundo. Lahat ng issue pagkakahuli ng, record breaking na droga, naroon siya. Siya yung nag-handle lahat. Lahat naroon, eh. Bumagyo, nasa taas siya ng puno, naroon siya, hinahangin siya. Bumaha, lumalangoy siya sa basura. Si Villar ba yun? Pinakapopular. Wala nang sisikat. Di ba? Karamihan ng pangulo, 'pag pinatakbo mo yung pinakapopular na cabinet secretary, panalo, eh. Okey, Abby Binay, naku sikat na sikat, mayor ng Makati. Hindi lang natin hindi naman masyadong maitim 'to si Abby Binay. Pia Cayetano, ilang beses nang nanalo 'yan. Ibig sabihin, kahit na hindi pa presidente si Marcos, kaya niya ng manalo. Ang pagkakaalam ko hindi pa natatalo na senador 'yan. Amik, baka kasi nila si Estapa kasi ang dala ni Lola Mercado 50K lang. May utang na 400K si mahal na Inday. Si Ping Lacson, Diyos ko, wala pong talong senador. Tumakbo pang presidente. Ganun po kasikat yan. Lito-lito, lapid-lapid. Putya, pinuno. Hindi pa rin po natatalo sa Senado yan. Amy Marcos, kapatid pa ng presidente. Ilang beses na rin naging yan. Manny Pacquiao, 8th Division World Champion. Pambansang kamao. Siya lang po ang boxer na mayroong titulong pambansa. Bong Revilla, grabe, Mr. Budots. Wala pong talo sa eleksyon. Tito Soto, Senate President. No? Laging panalo yan, hindi pa po natatalo yan. At ang pagkapanalo niyan, hindi po simple. Ang pagkapanalo po niyan, number 1, number 2, number 3, ganun po yan. Top 3 lagi. Si Tol Tolentino, nanalo na po yan bago pa siya makilala ni Marcos. Si Erwin Tulfo, number 1 sa lahat ng survey. Number 1. At si Cynthia Villar ay Camille pala. Mula sa mga bilyar at pinakamayamang tao ng Pilipinas, yung tatay niyan. Kayang-kayang gumasta yan. In any other president, yung line-up na yan, 12-0. Di ba? Tanong Badong, pag may natalo dyan, ibig sabihin Badong, by themselves, kaya nilang manalo? Oo. Yung mga yan, mananalo yan sa kanila dahil proven na yan. May track record na sila ng panalo. Prove na natin na panaluhin sila. Pag may natalo dyan, sino may kasalanan? Pag may natalo dyan, ang may kasalanan, yung mga endorser nila. Alam nyo po, eto po, panahon na, marami po nagtatanong, di ba? Sabi, rally na naman tayo, maisog rally na naman. Rally na, Liwasang Bonifacio na naman tayo. Kailan ba tayo pupunta sa Malacanang? Kailan natin papalayasin? Alam niyo po, noon ko pa sinasabi, wala akong petsang binibigay. Pero ang sinasabi ko, huwag kayo mainip, mahabang laban to. Isa to sa mga mahahabang laban. Isa to sa mga mahabang laban. Gusto nyo ng aksyon? Hindi nyo po kinakailangan magpainit, hindi nyo kinakailangan manawagan. Pupunta kayo, iboboto nyo, wag nyong iboboto tong 12 na to. Kasi pag binoto nyo pa rin yan, despite, sino ba endorser na mga yan? Si BBM, si Lisa, at saka si Martin. Yung lahat ng alagad ni Martin na sinusuporta niya. Kung tutol kayo dun, tutulan niya rin yung ino-endorse nila.
Magiging katulong nila yan kung gaano sila kasutil ngayon. May nagsabi na ba sa Senado na yung budget ni VP Sara ay ibabalik sa 2 billion? Wala naman, eh. Dadagdagan lang daw nila. So tama si VP Sara. Ang nasusunod sa pagbabudget ang may hawak ng pondo ng Pilipinas, si Martin at si Saldico. Panahon na para itong mga to, ipakita natin, sampal po yan sa mga endorser. Sino na nga endorser niyan? BBM, Lisa, tsaka si Martin. Panahon na para sampal po sa kanila yan. Pag may natalo po dyan. Kasi talagang bubuhusan nila yan. Ito po yung pagkakataon natin, nagtatanong kayo. Ano yung gagawin natin? Ayaw na namin dyan sa tao na yan. Unti-untiin lang natin. Sampalin muna natin sila ng katotohanan na hindi pa has-been yung mga Duterte. Katunayan na ipanalo namin yung kung sino man po ang tatakbong Duterte sa 2025 election na senador. Na ipanalo natin. Na ipanalo natin si Marcoleta. Na ipanalo natin yung tatlong PDP. Bongo, Bato, at saka si Ipe. Yan po ang labanan ngayon. Hindi po yung katulad ng dati. Huwag po kayong papayag na babalik tayo, no? Yung kampanya ay babalik natin sa mga dati. Hindi po normal ang sitwasyon ngayon. Ang sitwasyon po ngayon, nakaamba. Mismo yung number 1 sa survey na si Erwin Tulfo, yung po ang nagbabanta na i-impeach to si VP Sara. Nagsasalita na sila ng impeachment, eh. Kita nyo? Wala na pong hiya-hiya. Hindi na po sila nahihiya sa mga binibitawan nila. Tumatakbo kang senador, pinopromote mo na i-impeach si VP Sara, magiging judge ka, eh. Tapos sasabihin nyo, impartial ka. Magiging judge ka, eh, pero pinamumukha mo na gusto nyong impeach si VP Sara. Kaya walang karapatan niya na iboto. Dahil magiging judge siya, eh. Alam na kagad natin ang boto niya kay VP Sara. Hindi po pwede dito dati yung normal. Hindi dapat. Huwag kayong maniwala dyan kay Badong. Dapat namimili kayo ng kandidato. Pili tayo ng pili. Sa totoo lang, matagal na tayo namimili ng kandidato. Nananalo pa rin. Yan pa rin naman mga nananalo. Katuwang lang lahat ng Pangulo yan, eh. Gusto nyo ba mananalo kasama lang ng Pangulo, ni Martin at saka ni Lisa na kung anong ginagawa nila ngayon sa buhay natin? Tuloy-tuloy lang. Aba, kinakailangan manalo tong mga to. Siyempre, madadagdagan pa yan mula bukas. Makikita natin, di ba? Ito po ay labanan. Tama po yun. Bago na po itong labanan to. Kahit po individual ang pagboto, labanan po to ng mga maka-Duterte at maka-Marcos. Wala na pong alanganin. Hindi po pwede na hindi po pwede yung salita tayo ng salita. Ano na gagawin natin? Nainip na kami, Badong. Inip na kami. Pero pagdating ng eleksyon, binoto rin natin yung mga inendorso niya. Nag-ano lang tayo. Wala tayong pinag-aba. Bahala ko na yan. Bahala ko na yan, eh. Nakalimutan. Isang A naman dyan. Kasi pinaglalaruan tayo, eh. Alam niyo po, pag ganito ang asal, ang dami pong problema ng Pilipinas. No? Paano po tumutugon si Martin, si BBM at saka si Lisa? Pa-concert yung mag-asawa. Ito namang isa, si Martin naman, bigay ng ayuda.
Yan po ba lulutas sa mga problema natin? Tapos yung mga alagad ng mag-asawa, hanap kayo ng maibebenta. Benta, Star City. Benta, putya, binasa ko yung Mylong. Ano pala yung Mylong property na yan? Sa Makati pala yan, no? Putya, mahal pala. Kaya pala, sabi ko, bakit hindi Star City yan nilalagay na ibebenta? Bakit yung Mylong property na yan? Mahal pala yan. Yan pala yung, kaya pala galit na galit yung inquirer, no? Kay Duterte. Ha? Diyan pala sila nag-opisina ng libre. Wag na tayo magpabudol, daming buhaya ngayon. Thank you very much kay Peter Place na nagbigay sa atin ng 30 NT dollars. I-play lang natin yung A ni Martin. Hindi ko mahanap. Alam niyo sa totoo lang, sampal po sa kanila pag may natalo diyan. All-star kasi yan eh. Mga sanay po manalo eh. Pag may natalo po diyan sa lineup ni Marcos, ang dapat sisihin ibig sabihin, kung sila lang ang tatakbo, iba presidente, panalo sila. Pero dahil tumakbo sila under ni Marcos, yan siguro yung nakikita ni Ping eh. At saka ni Aimee. Matatagal ng mga politiko yan eh. Nakinita nila, delikado tayo rito. Pag uminit masyado yung ginagawa nila kay BP Sara, putya, magkakaisa tong mga, hindi lang po mga Duterte, pati yung mga mamamayang Pilipinong galit na. Solid DDS po kami ng misis ko from Toronto, Canada. Mabuhay at more power po sa inyo. Dapat ang linya po natin pag nangangampanya tayo, ganun. Hindi po yung piliin natin ang pinakamatino. Hindi, tapos na po yung ganyan. Pag tayo nangampanya sa mga kapitbahay natin, sa mga Facebook at piliin, ibasura natin tong 12 dahil eto, hindi po lihim sa kanila yung ginagawa eh. Yung ginagawa ni BBM Martin dito sa mga Duterte, alam ng 12 na yan. Alam nila yan. Despite na alam nila, pinili pa rin nilang kampiyan si BBM. Pinili pa rin nilang kampiyan siguro para hindi sila mahirapan mag-raise ng pondo. Para sigurado na kami panalo. Hindi po. Yan po, niloloko tayo ng mga yan. Alam na alam nila. Wag nyo pong sabihin ayun po, itatanong nyo sa mag-endorse dyan sa mga yan. Kung may mag-endorse ba, hindi ba nila alam? Halimbawa, sinabi, si Tito Soto magaling yan, bakit hindi natin iboboto? Hindi ba alam ni Tito Soto yung ginagawa kay Sara Duterte at sa mga Duterte ng mga tauhan ni BBM at ni Martin? Kung hindi alam ni Tito Soto yung ginagawa, ay wala siya ring karapatang maging Kung alam niya yan at hindi siya, kumampi pa rin siya, bakit mo iboboto yun? Alam na nga kung kinampihan pa. Kasi etong uri ng kandidato na to, lahat sila, yung binanggit natin 12, pag-aagawan po ng lahat ng partido yan. Pera biro. Sino naman alam mo Rico Cervera, sino may sabi sa iyo na hindi kandidato ni Duterte si Marcoleta? Kahon naman, no? Huwag niyo pong pangunahan. Baka nga hindi pa makabuo ng 12 si Pangulong Duterte. Huwag niyo pong isipin na 11 lang boboto namin plus si Marcoleta. Sigurado ba kayong hindi kandidato ni Duterte si Marcoleta? Okay, balik po tayo rito sa punto ko. Halimbawa si Tito Soto, dating Senate President, hindi nila pwedeng ikatwiran na hindi nila alam ang ginagawa ngayon kay BP Sara
na pinagpaplanuhan na impeach. Wag nilang sabihing hindi nila alam yan. Di ba? Okay. Kung alam mo na kinampihan mo pa rin yung gumagawa niya sa aming Vice President, bakit ka namin iboboto? Hinalimbawa ko lang si Tito Soto kasi siya pinakasikat dyan. Pero applicable sa kanila lahat yan. Buds 13 ngayon, isa boto ba natin, 11 lang sila ngayon. May 11 ba? Ano ba 11? Hindi ko alam eh. Wala pa pong, meron na bang pahayag yung kampo ni Tatay Digong kung sino mga iboboto? Okay. Lahat po sila, yan 12 na yan. Alam nila yung ginagawa kay BP Sara. Yung pagsama mo kay BBM at kay Martin, okay lang sa inyo. Sa amin, hindi okay. Kaya ibabasura natin. Ganun po natin to. Ganun po tayo mangampanya. Okay ba sa inyo na ang ginagawa kay BP Sara ngayon, gustong impeach? Okay ba sa inyo na yung pati yung mga magagandang ginawa ni Tatay Digong? Lalo na yung war on drugs, pinasasama nila ngayon. May nagpakape raw. Teka lang po. Mahirap pong maano yung mga nagpapakape. Amik TV, 199 pounds. Buds, 13 ngayon. Isa boto batin kasi 11 lang sila ngayon. Anong, hindi ko maintindihan. Boto natin kasi 11 lang. Wala po. 12 po yan. Kayo ba naniniwala na hindi kinausap yung mga yan bago sila patakbuhin? Okay, yun po yun. Pwede silang manalo kahit saan silang partido pero pinili nila si BBM at Martin. Kaya wala rin tayong ipapatawarin sa kanila. Yun lang po yun. Ngayon, kung talagang bilib na bilib kayo sa mga ngampanya sa inyo, ano magagawa natin? Huwag rin po kayong aangal kung bakit sila nananatili sa pwesto. Kasi malaki pong impact yan eh. Pag marami natalo dyan, putya, durog-durog sila sa 2028. Yan po ang katotohanan. Speaking po na sinisira yung mga legacy ni Tatay Digong. Alam niyo nakakatawa tong Pangil Bridge, no? Kaisa-isa lang kasi yung kanilang proyekto, pagbigyan niyo na ang kinina nila. Kakantsawan niyo na naman si Tatay Digong, siya na nga nagsimula niyan, itinuloy niyo na lang. Yun yung masakit eh. Inauguration kayo, patakbuhin niyo yung mga sasakyan dyan, okay lang. Pero wag niyo nang kantsawan kung sino yung nagsimula niyan. Teka lang Badong, ibig sabihin, di ba ganun din kayo? Yung mga sinimula ni Pinoy, hindi po totoo yun. Yung kine-claim ng mga dilawan na kay Pinoy na proyekto, ang ibig po nilang sabihin doon, plano ni Pinoy, naaprobahan panahon ni Pinoy. Bakit kay Duterte nagsimula, kay Duterte natapos? Kasi si Duterte nakakuha ng pera. Tandaan po natin, bibigyan ko kayo ng halimbawa na alam natin lahat, wag na yung hindi natin alam. Yung pong railway sa Mindanao, naplano po yan, panahon ni Pangulong, na-approve yung plano, naghanap na ng pera si Duterte, nakakuha na, maglo-loan tayo sa China. China gagastos dyan. Hindi pa rin natuloy. Di ba? Kasi umayaw to sila BBM. Ang point dyan, pag walang nasimulan, ibig sabihin hindi nakakuha ng pera. Yan yung kaso nung sinasabi ng mga dilawan. Credit grabber daw si Digong. Mga utot nyo. Wala nga kayo natapos eh. Pinagmalaki nga ni Lenny, isa lang nung namatay si Pinoy. Isa lang ang natapos ni Pinoy sa loob ng 6 na taon. Tinuloy niya pa. Alam niyo yun? Isa lang na highway. Pinagmalaki ni Lenny, kinantsawan ko nga nun.
Eto pong Pangil B, bigay niyo na yan sa kanila, yun nga yung katwiran natin, eh, 'di ba? Kung totoong tinuloy mo lang sana lahat, kung totoong tinuloy mo sana lahat ng iyong mga proyekto ni Tatay Digong, maganda sana Pilipinas ngayon. O yan ding railway lang pinakamagandang halimbawa na hindi nila tinuloy, eh. Akala niyo no'n 'no, iniisip niyo ang ganda-ganda ng proyekto ni Tatay Digong, bakit hindi tutuloy? O yan po sa aktuwal, ang mga hindi tinuloy na proyekto. Dalawa yan, eh, hindi pinondohan dahil dinala sa unprogrammed funds o kaya hindi tinuloy dahil maki-credit si Tatay Digong. Kaya suffer lang, gano'n lang sa kanila, pulitika kasi lahat, eh. Thank you very much kay Ditz 2011 na nagbigay sa atin ng 999. Good morning, Sir Buds. Watching from Vegas, Senator Rodante Marcoleta. Bagay ang title. Is a man of dignity, integrity, matalinong abogado. Gusto lagi ipatupad ng batas. Tsaka napatunayan natin yan sa pagtatanggol niya kay BP Sara. Mag-isa lang siya, oh, 'di ba? Sinagupa niya sila Paduano, lahat po ng mga hotel doon. Si Abante na mga umubra ba sila? Imagine niyo po pag naging senador yan, ang sarap niyan. Ang sarap ng hopya. Kong, padala ka na lang ng pahopya ka na. Sayang, 'di ba? Dahil ayaw mo lang ituloy dahil hindi natin maintindihan. Ngayon sinisira mo legacy ni Tatay Digong. Puta, biruin niyo yun, sisiraan niyo dahil nagpapatay ng mga drug lords. Utot niyo. Kahit na anong paninira niyo dun, dapat nga pagtayo niyo ng monumento yan, eh. Ngayon lang ako nakarinig sisiraan niyo dahil na ano, nakapatay ng mga drug lords. Only in the Philippines. Hindi pala, only na BBM's admin. Okay, yan lang po ang ating topic. Teka lang pala, sisilip ako baka minsan may tinatanong